Mateo Kapitulo 8. At ang siya'y bumaba mula sa bundok, ay sinundan siya ng lubhang maraming tao. At narito, lumapit sa kanya ang isang kitongin, at siya'y sinamba, na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo, ay maaring malinis mo ako. At iniunat niya ang kanyang kamay, at siya'y hinipo, na nagsasabi, Ibig ko, luminis ka. At pagdakay, nalinis ang kanyang ketong. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ingatan mong wag sabihin kanino man, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote, at ihandog mo ang alay na ipinag-utos ni Moises na bilang patotoo sa kanila. At pagpasok niya sa Capernaum, ay lumapit sa kanya ang isang centurion na sa kanya'y namanhik, at nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubang nahirapan. At sinabi niya sa kanya, Paroroon ako, at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang centurion, at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapot sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapahamalan, na may nasasakupan akong mga kawal. At sinasabi ko rito, yumaon ka, at siya'y yumayaon. At sa isa, halika, at siya'y lumapit, at sa aking alipin. Gawin mo ito, at kanyang ginawa. At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya, at sinabi sa nagsisisunod, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipang galing sa sinlanganan at sa kalunuran, at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob at sa kaharian ng langit. Datapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa centurion, Humayo ka at iyong lakad, at ayon sa iyong pagsampalataya ay gayon ang sa iyo'y mangyari. At gumaling ang kanyang alila sa oras ding iyon. At nang pumasok sa Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang biyanang babae nito na nararatay dahil sa lagnat. At tinipo ang kanyang kamay, at inibsan siya ng lagnat, at siya'y nagbangon at naglingkod sa kanya. At ang kinahapunan ay dinala niya siya sa kanya ang maraming inaalihan ng demonyo, at pinalayas niya sa isang salita ang masasamang espiritu, at pinagaling ang lahat ng mga may sakit, upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, Siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Nang makita nga ni Jesus ang lubang maraming tao sa palibot niya, ay pinag-utos niyang tumawid sa kabilang bayo. At lumapit ang isang eskriba at sa kanya nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaron. At sinabi sa kanya ni Jesus, May mga lungga ang mga sora, at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapot ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. At ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan muna ako makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapot sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin, at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. At pagkalulan niya sa isang daong, ay sinundan siya ng kanyang mga alagad. At narito, bumangon ang isang malakas na bagyo sa dagat, na inapawan ang daong ng mga alon,
Natapot siya'y natutulog at tagsilapit sila sa kanya. At siya'y ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami. Kami mga mamatay. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayoy, nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at humusay sa natotoo ang panahon. At ang mga tao ay nagtaka na sinasabi, anong tao ito na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisitalima sa kanya? At nang siya'y makarating sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan na totoong mababangis, na anupat sino may walang makapagdaan sa daang yaon. At narito sila'y nagsisisigaw na nagsasabi, anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos? Naparito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Sa malayo sa kanila ay may isang kawan na maraming baboy na ginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo na nagsasabi, kung kami palalayasin mo ay paroroon mo kami sa kawan ng mga baboy. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon kayo. At sila'y nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy, at narito ang buong kawan ng mga baboy ay nangagpadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, at ang matay sa tubig, at nagsitaka sa mga tagapag-alaga ng mga yaon, at nagsitungo sa bayan, at sinabi ang lahat ng mga nangyari at ang kinahinatnan ng mga inahaian ng mga demonyo. At narito lumabas ang buong bayan upang sumalubong kay Jesus, at pagkakita nila sa kanya ay pinamanhikan siyang umalis sa kanilang mga hangganan. Salamat po sa Diyos.